O paano to, mga kapwa ko ka-DDS around the world? Meron pong nakakalungkot po na usap-usapan po ngayon sa social media. Ang sabi-sabi po, mga kababayan, di umano, hindi daw po susuportahan ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo ang Duterte, kundi itong kanilang nag-iisang kaanib lamang daw po ang kanilang handang suportaan, walang iba kundi si Congressman Rodante Marcoleta, na tayo, buong mundo, maging ang Kingdom of Jesus Christ na mayroon pong bilang na 7 million, handa pong sumuporta kay Congressman Rodante Marcoleta. Ito, lilinawin ko lamang po, mga kababayan, hindi pa po ito opisyal na pahayag ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Maaaring sabi-sabi lamang po ito, mga kababayan. Malay natin, itong di umano'y iglesia na nagpapakalat nitong kwentong ito, malay natin baka bangag pala yun. Ibig sabihin ba, supporter pala ni bangag yun, mga kababayan, at nananakot lang. Kaya nga, hindi pa po ito opisyal. Mag-aantabay po tayo, mga kababayan, kung kailan po maglalabas ng statement. Di ba? Lagi naman natin inaabangan yan kung sino ang i-endorso, o ang tutulungan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Kanino ko naman po nalaman ito? Walang iba po, mga kababayan, kundi sa ampon ko na si Dabawenyo PH, mga kababayan. Meron di umanong nagmensahe sa kanya na isa din nakaanib sa Iglesia ni Cristo, at yun nga ang sabi sa kanya, tanging si Marcoleta lamang ang susuportahan. Ngayon, pwede po natin makausap, mga kababayan, si Dabawenyo PH para siya mismo ang magsabi sa inyo kung paano po pagkakasabi sa kanya nitong kanyang subscriber na kaanib po ng Iglesia ni Cristo. Ito na, kausapin po natin yung aking ampon, mga kababayan, na kahabig na yata ito ni Baldo. Puka rito, dalihan mo na, huwag ka na magpapugi. Nag-iintay sila sa'yo, bihira ka naman, O paano ba pagkakasabi sa'yo? Hindi, ibasahin na natin dito. May message. Nasa messenger pala. Para klaro nga naman. Ayan o. Ipakita namin sa inyo, pero hindi namin ilalagay dyan sa screen, Ayan. Ayan. Okay. Basahin na natin. Basahin natin, sige. Nagpatawag na INC dito sa amin. Dala kami. Ang biniling lang ay si Marcoleta. Binilin. Nagpatawag na INC dito sa amin. Dala kami. Ang binilin lang ay si Marcoleta. So, yun hindi namin pwede ipakita para ma-protectionan po natin itong nagmensahe, mga kababayan. Pinakita ko naman sa inyo, di ba? So, ano pa sabi? Sabi nung nag-reply, nagulat. Lo, sabing ganon. Confirm. Ang sabing ganon. Meron pa isa, tay. Meron pa isa, di marami pala to. Siyempre, kailangan natin siguraduhin. Para marami tayong Ito pa isa. Sabi naman dito, hindi daw invited yung ibang senator sa event ni Congressman Marcoleta. Yan, sabi dito. So, kapag mayroong event si Congressman Marcoleta, siya lang talaga. Baka. Kasi baka lang, no? Hindi pa tayo sigurado dyan. Ito, may mensahe lang naman to galing sa
subscriber namin na INC rin. INC rin. Saan ba merong event si Marcoleta? Pagkakalang ko yata ngayon sa Philippine Arena eh, hindi ako nagkakamali. Solo lang siya doon. Ewan ko lang. Eh. Yung iba lang naman daw hindi invited, saka... Yung iba invited? Oo, Pili. pili lang. Tapos may nakalagay pa dito na 4 lang pala sila. Hindi lang pala si Marcoleta tayo, 4 lang pala sila na ano... na pasok sa INC. Tutulungan ng INC pero hindi pa pinangalanan. So ibig sabihin, ulitin ko lang, maliban kay Marcoleta, meron pang 3. So suma total 4 Sila. na mula sa PDP laban ng mga senatorial candidate ang susuportahan ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. So yung 6, hindi na. Yun na sa yun na yung yun ang talagang parang punto eh. Pero wala pang wala pang malinaw na pangalan kung sino talaga. Yan ang aabangan natin sa ano ng INC. Mga A11 siguro yan. Bago maghalalan, A12 halalan eh. A11 yan, maaaring maglabas na sila ng statement, no? Statement nila. Kung sino susuportahan. Yun talaga. O, kasi sa ngayon, mga kababayan, ano pa lang yun? Yung message na yun na pinasa po sa kanya na di umano si Marcoleta lang at saka itong 3 na nasa PDP senatorial lineup ang susuportahan. So yung 6 wala na, tablado na. Hindi pa ako confirm yun. Correct. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kababayan. Salamat. Pag din po tayong sasama loob, mga kababayan. Kasi hindi pa naman po ito kumpirmado. Hindi pa opisyal na pahayag ng INC. Sabi-sabi pa nga lang eh. No, usap-usapan pa lang ito sa social media. Ngayon, mga kababayan, halimbawa, magkatotoo man itong mga sabi-sabi na ito na 4 lang sa senatorial lineup ang tutulungan ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, wala ho tayong magagawa dyan, mga kababayan. Yan po kasi ayon po sa pangunguna o pasya ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Karapatan po nila yan, mga kababayan. No, wala ho tayong magagawa. Hindi ho tayo maaaring magpumilit sa kanila na please, mga kapatid naming Iglesia ni Cristo, huwag nyo nang bitawan itong 6. Isama nyo na po doon sa 4. Hindi ho natin maaaring gawin yan, mga kababayan. Kung ano po ang napagpasyahan ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan, yun din po ang susundin maaari, no, ng kanilang mga kaanib, mga kababayan. Wala tayong magagawa. So, kinakailangan na lamang po nating igalang kung ano po ang napagpasyahan ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan at huwag na lamang pong sasama ang loob natin, mga kababayan. Kaya ho, naririto tayong mga DDS. Marami naman po tayo, mga kababayan. Kalat po tayo sa buong mundo, hindi lamang po sa Pilipinas. Pagtulungan po nating ikampanya itong Duterte. Kailangan pong upo natin itong 10 na senatorial lineup ng Duterte, mga kababayan. Isipin po natin ang ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, na kapag hindi po natin nailuklok itong 10, maaaring laglag po si Inday Sara, mga kababayan. At kung halimbawa, kung totoo man itong usap-usapan na ito, wag din ho tayong mag-alala. Bakit? Sabihin natin, totoo, kunwari lang, 4 lang ang tutulungan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na mula po sa PDP laban. Nariyan naman po yung 6, mga kababayan, no, na tutulong po, no, at ipagsisigawan sa buong mundo na suportaan nyo kaming 10. At itong 4
mga kababayan na halimbawa kung apat lang talaga ang tutulungan na iglesia, syempre itong apat na ito o kaya mismong si Congressman Rodante Marcoleta na rin ang magsasabi, suportahan natin itong 6 pa na natitira. Bagamat hindi man siya ang tagapamahalang pangkalahatan, hindi ko po sinasabi rito na huwag susundin ng mga kaanib ng iglesia yung kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Ang ibig ko pong sabihin yung mga pag-endorso ni Congressman Marcoleta sa mga kababayan natin na hindi po kaanib sa iglesia, na ito na po ang ginagawa nila ngayon. Okay, so mag-antabay na lamang po tayo mga kababayan kung ano ba talaga ang magiging pasya, no, ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.